Ang unang tunog na sumalubong kay Ana sa Villa Sandoval ay hindi ang magandang huni ng mga ibon o ang marahang hihip ng hangin ng Tagaytay. Iyon ay ang malakas na kalabog ng nabasag na babasagin. Kasunod nito ang isang matinis na sigaw. Bea, tumingin ka sa ginawa mo. Napahinto si Ana sa mismong kinatatayuan niya sa malaking pinto. Ang bigat ng dala niyang bag ay tila nawala. Ang lahat ng pag-asa at kaba na binuo niya sa loob ng 4 na oras na biyahe mula sa probinsya ay biglang napalitan ng yelo sa kanyang sikmura. Sa kanyang harapan, sa gitna ng isang napakalawak at nagniningning sa kaputian na sala, nakatayo ang isang batang babae na marahil ay nasa 10 taong gulang. Nanginginig ito mula ulo hanggang paa. Sa sahig, pira-piraso na ang isang baso at kumakalat ang matingkad na kulay ng orange juice sa mamahaling puting carpet. Nakatayo sa harap ng bata ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng puting bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay maganda. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ito siguro si Ma'am Christine, ang asawa ng may-ari ng villa. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na mag-ingat ka? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng carpet na yan? Hindi sumagot ang bata. Lalo lang itong napayuko. At kitang-kita ni Ana ang pagpatak ng isang butil ng luha mula sa mga mata nito. Gusto ni Anang magtago. Gusto niyang maging invisible. Huwag ngayon. Pakiusap. Bulong niya sa sarili. Kailangan ko ang trabahong to. Ang imahe ng kanyang nanay na nakahiga sa banig ng karamdaman ay mabilis na pumasok sa kanyang isip. Para sa kanya ang lahat ng ito, para sa gamot niya. Sorry po, Mami Christine. Halos pabulong na, sabi ng bata. Anong magagawa ng sorry mo? Tatanggalin ba niya ng mantsa sa sahig? Ehem. Isang matandang kasambahay na nakilala ni Ana kanina bilang si Manang Flora ang lumapit sa kanya. Halika na, Ana. Iiwan na natin sila dyan. Hinila siya nito palayo sa eksena, pero rinig na rinig pa rin ni Ana ang bawat masasakit na salitang binitiwan ni Christine. Ang puso niya ay kumikirot para sa batang nagngangalang Bea. Ang Villa Sandoval ay mas malaki pa sa kanyang inaakala. Ang bawat sulok ay kumikinang sa karangyaan. Matataas na kisame, malalaking salamin, at mga muebles na mukhang mas mahal pa sa kanilang bahay at lupa sa probinsya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ganda, naramdaman ni Ana ang isang kakaibang lamig. Isang kalungkutan na tila nakakapit sa mga pader. Ito ang magiging kwarto mo, sabi ni Manang Flora. Binuksan ang isang maliit na pinto malapit sa kusina. Simple lang ang silid, isang maliit na kama, isang aparador, at isang bintana na nakatanaw sa pader na bato sa likod. Pero para kay Ana, ito ay isang palasyo. Isang lugar kung saan maaari siyang magsimula muli. Si Ma'am Christine, palagi po ba siyang ganoon? Lakas loob na tanong ni Ana. Napabuntong hininga si Manang Flora. Masasanay ka rin. Basta gawin mo lang ng maayos ang trabaho mo. At isang payo, Ana. Iwasan mo si Bea. Nagtaka si Ana. Po. Bakit po? Basta. Huwag mo siyang masyadong lalapitan para na rin sa ikabubuti mo. Sabi ng matanda bago siya iniwan. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang bagong kama, hindi maalis sa isip ni Ana ang mga mata ni Bea. Mga matang puno ng lungkot. Parehong-pareho sa mga mata niya noon pagkatapos mangyari ang aksidente. Iwinaksin niya ang alaala. Hindi ito ang oras para balikan ang nakaraan. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang kupas na litrato ng kanyang ina. Nakangiti ito roon, malusog at masaya. Para sa inyo, inay, bulong ni Ana sa hangin. Kakayanin ko po lahat. Ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata nang makarinig siya ng mga boses mula sa labas ng kanyang silid.
Tila nagtataas ng boses ang isang lalaki at isang babae. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Idinikit ang kanyang tainga. Hindi na naman siya kumain ng hapunan, Ricardo. Buong araw siyang nagkukulong sa kwarto. Boses yon ni Christine, puno ng iritasyon. Hayaan mo muna siya, Christine. Alam mong mahirap para sa kanya ang araw na to, sagot ng isang lalaking may malalim at pagod na boses. Ito siguro si Sir Ricardo. Mahirap? 1 taon na ang nakalipas. Kailangan niyang kalimutan yon at magpatuloy. Ang gusto mo lang naman ay makita siyang maging katulad ng ina niya. Hindi ba? Pero sa nakikita ko, malayo. Hinding-hindi siya kailanman magiging kasing husay ng ina niya. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay ang mariing sagot ni Ricardo, bawat salita ay may bigat. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Christine, wag na wag. Napaatras si Ana mula sa pinto. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Sino ang babaeng kanilang pinag-uusapan? At anong trahedya ang bumabalot sa pamilyang ito? Naramdaman ni Ana na ang katahimikan at karangyaan ng Villa Sandoval ay isang maskara lamang para sa mas malalim at mas madilim na mga lihim. Lumipas ang mga araw sa Villa Sandoval nang may kakaibang kapayapaan. Naging parang anino si Ana. Gumigising siya bago pa man sumikat ang araw. Tahimik na ginagawa ang kanyang mga gawain at sinisiguradong hindi mapansin nina si Ricardo at lalo na ni Ma'am Christine. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng liwanag ay ang mga sandaling nasisilayan niya si Bea. Nakikita niya ito tuwing umagahan, tahimik na kumakain habang nakayuko. Nakikita niya itong nag-aaral sa may bintana. Ang mga mata ay nasa libro, pero ang isip ay tila lumilipad sa malayo. Isang hapon, inatasan siya ni Manang Flora na maglinis sa hardin sa likurang bahagi ng villa, isang lugar na tila matagal nang hindi nabibigyan ng pansin. Habang abala sa pagwawalis ng mga tuyong dahon, may isang bagay na nakaagaw ng kanyang atensyon. Sa pinakadulo ng hardin, natatakpan ng mga gumagapang na baging, ay may isang maliit na gate na gawa sa bakal. Kinakalawang na ito at mukhang matagal nang hindi nabubuksan. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang itulak iyon pero nakalock. Nang akma na siyang aalis, may napansin siyang kumikinang sa ilalim ng isang paso. Isang luma at maliit na susi. Puno ng pag-aalinlangan, pinulot niya ito at isinubok sa gate. Pumasok ito ng perpekto. Sa marahang pagpihit, bumukas ang gate, kasabay ng isang mahinang langit-ngit. Ang bumungad kay Ana ay isang tanawing hindi niya inaasahan, isang pribadong ice skating rink. Hindi ito malaki, pero kitang-kita ang bakas ng dating ganda nito. Ngayon, nababalot na ito ng alikabok at mga tuyong dahon na nalaglag mula sa mga puno sa paligid. Sa isang sulok, may isang pares ng lumang ice skates na nakasabit sa pader. Ang talim ay kinakalawang na. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Ana, hindi dahil sa hangin ng Tagaytay, ang amoy ng yelo, ang kislap ng sahig. Isang alaala ang biglang sumabog sa kanyang isipan, isang nakakasilaw na ilaw, ang sigawan ng mga tao, ang tugtog na biglang huminto, ang matalim na sakit sa kanyang binti, at pagkatapos, kadiliman. Napaahawak siya sa kanyang sentido, pilit na iwinawaksi ang mga imahe. Hindi, pabulong niyang sabi sa sarili. Napapikit siya ng mariin. Anya. Ayaw na niyang marinig ang pangalang iyon. Si Ana siya ngayon. Isa na lamang katulong. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang tunog ang kanyang narinig. Isang marahang pagkaskas na sinundan ng isang kalabog. Sa gitna ng rink, naroon si Bea. Suot-suot nito ang isang pares ng puting ice skates, halatang bago pa. Pilit nitong ginagaya ang isang pag-ikot, ngunit ang kanyang mga paa ay tila hindi sumusunod sa gusto niya. Muli siyang sumubok at muli siyang bumagsak sa matigas na sahig.
Hindi siya umiyak. Tumayo lang siya, pinagpagan ng sarili, at sumubok ulit. Sa mukha ng bata, nakita ni Ana ang isang matinding determinasyon, pero kasama nito ay isang malalim na kalungkutan. Nagtago si Ana sa likod ng isang puno, tahimik na nanonood. Nakita niya ang bawat pagbagsak, ang bawat buntong hininga ng pagkadismaya. Naalala niya ang sinabi ni Manang Flora, "Iwasan mo si Bea." Pero paano niya iiwasan ang isang batang malinaw na kailangan ng tulong? Pumasok siya sa kusina at mabilis na nagtimpla ng isang tasa ng mainit na tsokolate. Bumalik siya sa rink, ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Naabutan niyang nakaupo si Bea sa isang bench sa gilid. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. "Bea?" Mahinang tawag ni Ana. Nag-angat ng tingin ng bata. Ang kanyang mga mata ay namumula. "Para sa'yo," sabi ni Ana. Iniaabot ang tasa. Pampainit ng katawan. Nag-aalangang tinanggap iyon ni Bea. "Salamat po." Umupo si Ana sa tabi niya. Nagpapanatili ng kaunting distansya. "Magaling kang mag-skate." Pagsisinungaling niya. Umiling si Bea. "Hindi po. Palagi po akong bumabagsak." "Ang mahalaga, tumatayo ka ulit pagkatapos." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Bea. "Kailangan ko pong gumaling. Malapit na po ang competition. Sabi ni Daddy, kailangan kong manalo. Para kay Mama." Hindi alam ni Ana ang sasabihin. Hinayaan niya lang itong magsalita. "Pero hindi ko po kaya. Nahihirapan po ako," sabi ni Bea. Ang boses ay basag na. Muli siyang sumubok tumayo, pero sa pagkakataong ito, natapilok ang kanyang paa at bumagsak siya ng malakas. At doon, hindi na niya napigilan. Humagulgol siya ng iyak. Isang iyak na puno ng sakit, pagod at bigat, na hindi dapat nararamdaman ng isang bata. Hindi na nakatiis si Ana. Nilapitan niya ito. Akma niyang hahawakan ng balikat nito nang bigla. Hinawakan ni Bea ang laylayan ng kanyang uniforme. Nanginginig ang mga kamay nito. Tumingala ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha at desperasyon. "Ate Ana, tulungan mo ako. Ayaw ko nang mapagalitan ni Daddy." Gabi na nang makauwi si Ricardo sa Villa Sandoval. Dala niya hindi lang ang bigat ng kanyang briefcase, kundi pati ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang bawat araw sa opisina ay paalala ng mga responsibilidad na kailangan niyang harapin. Isang kumpanyang umaasa sa kanya, isang bahay na kailangan niyang pamunuan, at isang anak na tila unti-unti nang nawawala sa kanya. Pumasok siya sa kanyang study, ang paborito niyang sulok ng bahay dahil dito. Pakiramdam niya ay kasama pa rin niya si Cassandra, ang kanyang yumaong asawa. Hinaplos niya ang malamig na salamin ng picture frame sa ibabaw ng kanyang mesa. Nakangiti doon si Cassandra, suot ang kanyang silver skating dress, ang mga matay nagniningning sa tagumpay. Siya ang reyna ng yelo, ang buhay ng bawat entablado. 1 taon na. 1 taon na, pero ang sakit ay parang kahapon lang. At ang sakit na iyon ang nagtutulak sa kanya na hubugin si Bea. Kailangang may magpatuloy ng legacy. Kailangang may isang buhay na alaala ni Cassandra. Iyon ang tanging paraan na alam niya para panatilihing buhay ang asawa sa puso niya. Kahit na ang kapalit nito ay ang mga matang malulungkot ng sarili niyang anak. Napabuntong hininga siya. Akma na sana siyang aakyat nang may napansin siya mula sa bintana. Isang ilaw. Isang mahinang ilaw na nagmumula sa direksyon ng abandonadong ice skating rink sa likod bahay. Kumunot ang kanyang noo. Walang sino man ang pumupunta roon. Simula nang mawala si Cassandra, ipinasara niya iyon. Masyadong masakit ang mga alaala. Dahan-dahan siyang lumabas. Ang bawat hakbang ay maingat. Habang papalapit, nagsimula siyang makarinig ng mga boses. Isang mahinang tawanan. Nang marating niya ang siwang sa gate, natigilan siya sa kanyang nakita.
Nakatayo sa gitna ng rink si Bea at sa tabi nito, ang bagong katulong, si Ana. Ganoon nga, Bea. Ituwid mo ang iyong likod, tapos dahan-dahan mong iangat ang iyong paa. Mahinahon ang boses ni Ana, puno ng pasensya na matagal nang hindi naririnig ni Ricardo sa sarili niya. Sinunod ni Bea ang utos. Sa unay nanginig ang kanyang binti, pero hinawakan ni Ana ang kanyang mga kamay para suportahan siya. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Hindi kita bibitawan. At sa mga salitang iyon, tila may mahikang nangyari. Nagawa ni Bea ang isang simpleng arabesque. Hindi perpekto, pero buo. At pagkatapos, tumawa siya. Isang tunay, masayang tawa. Ang tunog na yon ay parang musika sa pandinig ni Ricardo. Isang musikang matagal na niyang hindi naririnig mula sa kanyang anak. Nakaramdam si Ricardo ng isang kakaibang init na gumapang sa kanyang dibdib. Ngayon lang ulit niya nakita ang ngiting iyon. Ang totoong nangiti ng kanyang anak. At dahil iyon, sa isang taong hindi niya kilala, isang katulong. May isang parte sa kanya na gustong pumasok at itigil ang lahat. Pero may isang parte rin na hindi kayang sirain ang sandaling iyon. Kaya nanatili lang siyang nakatayo roon, isang anino sa dilim, isang ama na nanonood mula sa malayo. Nang bumalik siya sa loob ng bahay, sinalubong siya ni Christine sa paanan ng hagdanan. "Ricardo, saan ka galing? Kanina pa kita hinihintay," sabi nito. Ang boses ay malambing, ngunit ang mga mata ay mapanuri. "Nagpahangin lang," maikling sagot niya. Ngumiti si Christine, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ang bagong katulong, mukhang nagiging malapit sa anak mo, ano? Nakita ko silang nag-uusap kanina." Humakbang ito palapit. Ang boses ay bumaba na parang isang babala. "Mag-ingat ka, Ricardo. Ang mga taong tulad niyan, minsan hindi nila alam ang kanilang lugar." Hindi umimik si Ricardo. Hinalikan niya si Christine sa noo at nagpatuloy sa pag-akyat. "Pagod na ako. Matutulog na ako." Iwinaksin niya ang sinabi ni Christine, ngunit isang butil ng pagdududa ang naitanim na sa kanyang isipan. Sa kanyang silid, sumilip siyang muli sa bintana. Nakita niya sina Ana at Bea na naglalakad pabalik sa bahay. Bago sila pumasok, nakita niyang itinaas ni Bea ang kanyang kamay. Itinaas din yun ni Ana ang sa kanya. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanilang mga kamay ay nagtagpo sa isang pangako. Isang pangako na hindi narinig ni Ricardo, pero naramdaman niya ang bigat nito. Isang sikreto ang nabubuo sa ilalim ng kanyang pamumuno, sa loob ng kanyang tahanan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 taon, hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang sikretong sayaw para kina Ana at Bea. Gigising si Ana bago pa man tumilaok ang mga manok, dahan-dahang maghahanda, at sasalubungin si Bea sa likod ng kusina kung saan naghihintay na ito. Suot na ang kanyang practice clothes sa ilalim ng roba. Tahimik silang pupunta sa abandonadong rink. Ang kanilang mga hininga ay nagiging singaw sa malamig na hangin ng madaling araw. Sa una, puro pagbagsak ang nangyari. Bawat subok ni Bea na umikot ay nauuwi sa pagkasalampak sa yelo. Ngunit walang kahit anong reklamo na lumabas sa bibig ni Ana. "Okay lang yan," palagi niyang sinasabi. Tinutulungan ng bata na tumayo. Ang pinakamagagaling na skater sa buong mundo, sila ang pinakamaraming beses bumagsak. Tayo ulit. At tatayo ulit si Bea, kahit nanginginig na ang mga binti sa pagod at pananakit. Unti-unti, ang dating abandonadong rink ay napuno ng bagong buhay. Napuno ito ng tunog ng kanilang mga skate na dumudulas sa yelo, ng mga bilang ni Ana, at paminsan-minsan, ng matamis na tawa ni Bea sa tuwing may nagagawa siyang bagong galaw. Isang umaga, pagkatapos ng halos 100 beses na pagsubok, nagawa ni Bea ang kanyang unang perpektong single spin. "Ate Ana,
Nakita mo yon? Nagawa ko. Sigaw niya. Ang kanyang muka ay namumula sa tuwa at pagod. Napangiti si Ana, isang nangiting mula sa puso. Nakita ko. Ang galing-galing mo, Bea. Sa sandaling iyon, ang pagod at puyat ni Ana ay tila naglaho. Ang saya sa mga mata ng bata ang naging kapalit ng lahat. Ang pagbabago kay Bea ay hindi lang sa loob ng rink. Isang hapon, habang nagpupunas ng mga muebles si Ana, lumapit sa kanya si Bea. May dalang isang papel. Ate Ana, tingnan mo po. Ipinakita nito ang kanyang test paper sa math. Isang malaking 100 ang nakasulat sa itaas na may kasamang star. Sabi po ng teacher ko, ang galing ko na raw po mag-focus sa klase. Hinaplos ni Ana ang buhok ng bata. Siyempre, kasi alam mong kaya mo. Ang dating laging nakayukong si Bea ay natututo ng mag-angat ng tingin. Ang dating tahimik na bata ay paminsan-minsan nang humuhuni habang naglalakad sa pasilyo. Pero ang mga pagbabagong ito ay hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Christine. Napansin ni Christine ang kakaibang sigla ni Bea tuwing umagahan. Napansin niya ang biglaang pagkawala ng bata tuwing hapon. At isang beses, habang dumadaan sa silid ni Bea, nakita niyang inaayos nito ang kanyang skate bag. Dahil sa kuryosidad, pumasok ito. Mukhang ginagamit mo ng madalas ang mga sapatos mo, ah? Sabi ni Christine. Ang boses ay tila kaswal lang. Kinuha nito ang isang skate at hinaplos ang talim. Medyo mapurol na. Kailangan na sigurong ihasa. Napatigil si Bea. Opo. Nagpa-practice po ako. Tinaasan siya ng kilay ni Christine. Mag-isa? Mabilis na tumango si Bea. Opo. Hindi na nagsalita si Christine. Ibinalik nito ang skate at lumabas ng kwarto. Pero naiwan sa isipan ni Ana na nakarinig ng usapan mula sa labas ang isang malamig na kaba. Ang kaba na yon ay lalong lumakas isang gabi. Pinilit ni Bea na gawin ang isang mahirap na landing at bahagya siyang natapilok. Dinala siya ni Ana sa bench at dahan-dahang minasahe ang kanyang bukong-bukong. Masakit pa ba? Tanong ni Ana. Medyo po. Sagot ni Bea nakangiwi. Ganito ang gawin mo. Iangat mo. Tapos iikot mo ng dahan-dahan. Anong nangyayari dito? Isang malalim at makapangyarihang boses ang bumasag sa kanilang sikretong mundo. Napatayo ng tuwid si Ana na parang sundalo. Nakatayo sa may gate ng ring si Sir Ricardo, ang kanyang muka ay seryoso at hindi mabasa. Naramdaman ni Ana na huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ito na ang katapusan. Huling-huli na sila. Sir, tanging nasabi ni Ana. Lumapit si Ricardo, tiningnan niya ang paa ni Bea. Tapos ay tumingin siya kay Ana. Inaasahan ni Ana ang isang sigaw, isang galit na tanong. Pero wala. Tinitigan lang siya nito. Ang mga mata ay tila sinusuri ang kanyang buong pagkatao. Okay ka lang ba, Bea? Tanong nito sa anak. Hindi inaalis ang tingin kay Ana. Opo, Daddy. Tinutulungan lang po ako ni Ate Ana. Tumango si Ricardo. Isang mabagal na tango. Pumasok na kayo. Malamig na dito. Pagkasabi noon ay tumalikod na ito at naglakad pabalik sa malaking bahay. Iniwan si Anang tulala at nanginginig. Hindi siya nagalit, pero hindi rin siya mukhang masaya. At para kay Ana, ang hindi malamang reaksyon na yon ay mas nakakatakot pa. Kinagabihan, pagkatapos ng kanyang mga gawain, pumasok si Ana sa kanyang maliit na silid. Dala ang pagod ng buong araw, akma na sana siyang hihiga nang bumukas ang kanyang pinto nang walang katok. Si Ma'am Christine. Mag-i-inspeksyon lang ako, sabi nito. Ang mga mata ay nililibot ang bawat sulok ng kwarto. Tinitiyak ko lang na malinis ang mga tinutuluyan ng mga katulong ko. Hindi kumibo si Ana. Tumayo lang siya sa gilid, pinapanood ang bawat galaw ng ginang
Binuksan ni Christine ang aparador. Sinuri ang ilalim ng lababo. Pagkatapos, yumuko ito at sinilip ang ilalim ng kama. May kinuha ito. Isang luma, itim na notebook. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Ang notebook niya. Ang tanging bagay na itinago niya mula sa kanyang nakaraan. Dahan-dahang binuklat ni Christine ang bawat pahina. Ang laman nito ay hindi mga salita, kundi mga drawing. Mga detalyadong drawing ng mga figura sa ice skating, mga triple axel, mga death spiral, mga Biellmann spin, mga technique na para lamang sa mga professional. Isinara ni Christine ang notebook. Tumingin siya kay Ana at sa unang pagkakataon, nakita ni Ana ang isang emosyon sa mga mata nito na higit pa sa pagkasuplada. Isang kislap ng purong hinala na may halong pagkademonyo. Kinabukasan, sinubukan ni Ricardo na alisin sa iisip ang imahe ng notebook na puno ng mga drawing. Sinabi niya sa sarili na baka nagkataon lang. Baka mahilig lang talaga sa skating ang bagong katulong. Ngunit ang mga salita ni Christine ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Ang mga taong tulad niyan, minsan hindi nila alam ang kanilang lugar. Sa hapagkainan, pinagmasdan niya si Ana habang nagsisilbi ito. Tahimik, magalang, at laging nakayuko. Paano magkakaroon ng masamang intensyon ng isang tulad niya? Ngunit ang kapayapaan ng kanyang isip ay biglang winasak nang pumasok si Christine sa silid. Ang kanyang mukha ay balot ng pag-aalala. Ricardo, sandali. May problema, sabi nito. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Anong problema? Tanong ni Ricardo. Ibinababa ang hawak na diaryo. Ang kwintas ko, ang diamond necklace na regalo mo sa akin noong anniversary natin. Hindi ko makita. Napatayo si Ricardo. Sigurado ka ba? Baka naman kung saan mo lang nailagay. Hindi, Ricardo. Inilagay ko yon sa ibabaw ng jewelry box ko kagabi bago ako matulog. At ngayon, wala na doon. Isa pa. Huminto ito at tumingin sa direksyon ni Ana. Ang pinto ng kwarto ko ay bahagyang nakaawang kaninang umaga. Naintindihan agad ni Ricardo ang ipinapahiwatig nito. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likod. Pinagbibintangan mo ba ang isa sa mga katulong? Hindi sumagot si Christine. Sa halip, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Iyon ang pinakaunang regalo mo sa akin. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin yon. Napabuntong hininga si Ricardo. Sige na, huwag ka nang umiyak. Hahanapin natin. Ngunit sa loob ng halos isang oras na paghahanap, walang kwintas na lumitaw. Ang tensyon sa loob ng Villa Sandoval ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Maya-maya, bumaba si Christine mula sa itaas. May hawak na isang maliit na bagay sa kanyang kamay. Ricardo. Lumapit si Ricardo. Nakita niya ang putol na piraso ng kwintas. Saan mo yan nakita? Sa basket ng mga labahin ni Ana. Sabi ni Christine. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring gulat at sakit. Ang lahat ng pagdududa ni Ricardo ay nawala. Napalitan ng isang matinding pagkadismaya. Ipinatawag niya si Ana sa sala. Nakatayo si Ana sa gitna ng malawak na silid. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa harap, ang kanyang ulo ay nakayuko. Sa isang sopa, nakaupo si Christine, umiiyak ng tahimik. Si Ricardo ay nakatayo sa tabi ng bintana. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya. Ana, nagsalita si Ricardo. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Alam mo ba kung bakit kita ipinatawag? Hindi po, sir. Nanginginig na sagot ni Ana. Humarap si Ricardo. Ipinakita ang putol na kwintas sa kanyang palad. Ito, nakita sa mga gamit mo. May gusto ka bang sabihin? Nanlaki ang mga mata ni Ana. 100 salita ang gustong lumabas sa kanyang bibig, pero walang tunog na namutawi. Hindi ako. Paano nangyari to? Hindi ko po alam.
Kung ganoon, paano ito napunta sa'yo? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay tumaas na. Nasaan ka kaninang madaling araw? Bakit hindi ka makatingin ng diretso sa akin? Hindi makasagot si Ana. Paano niya sasabihin na kasama niya si Bea sa rink? Iyon ay pagsira sa pangako niya sa bata at paglalagay dito sa alanganin. Kaya nanatili siyang tahimik. Ang kanyang pananahimik ay tila isang pag-amin sa kasalanan. Hindi po si Ate Ana yan. Isang maliit na boses ang bumasag sa tensyon. Si Bea, nakatayo ito sa may hagdanan. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Kasama ko po si Ate Ana kanina. Hindi po siya magnanakaw. Tumingin si Ricardo sa anak. Bea, pumanik ka sa taas. Huwag kang makialam dito. Pero Daddy, totoo po ang sinasabi ko. Pagpupumilit ng bata. Saan kayo nagpunta? Mariing tanong ni Ricardo. Napayuko si Bea. Hindi rin siya makasagot. Nakita ni Ricardo ang kanilang pag-aalinlangan. Para sa kanya, ito ay isang malinaw na pagsasabuatan. Bumaling siyang muli kay ni Ana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Ayokong maniwala. Gusto kong isipin na nagkamali lang ako ng pagtitiwala sa'yo. Sabi ni Ricardo, ang bawat salita ay mabigat. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Isang pagkakamali pa, Ana. At kahit ako, hindi ka na matutulungan. Huwag mo akong bibiguin ulit. Pagkatapos noon ay umalis siya. Iniwan si Anang nakatayo roon. Tila binagsakan ng langit at lupa. Nang hapong yon, habang nagwawalis si Ana sa labas, isang tricycle ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba mula roon ang isang pamilyar na babae. Si Elena, ang dating kasambahay na nagrekomenda sa kanya sa trabahong ito. Elena, masayang bati ni Ana. Ana, kamusta ka na dito? Sabi ni Elena, niyakap siya ng mahigpit. Dumaan lang ako para kumustahin ka. Mukhang malungkot ka yata. Nagsimulang magkwento si Ana. Ang kanyang puso ay gumaan dahil mayroon siyang napagsabihan. Pagkatapos ng ilang minuto, nagpaalam na rin si Elena. Habang papalayo ang tricycle, nakita ni Ana si Ma'am Christine na nakatayo sa may bintana sa ikalawang palapag, nanonood. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti si Christine. Ngunit bago ito tumalikod, nakita ni Ana na tumango ito nang bahagya sa direksyon ni Elena. Isang tango na puno ng kahulugan. At sa sandaling iyon, isang malamig na takot ang biglang bumalot kay Ana. Pwede ba akong manatili ng ilang araw, Ana? Sabi ni Ma'am Christine ay okay lang daw. Namimiss ko na rin kasi ang villa. Sabi ni Elena. Kinabukasan habang nagkakape sila sa kusina. Isang malaking ginhawa ang naramdaman ni Ana. Sa gitna ng lahat ng tensyon at pagdududa, ang pagkakaroon ng isang kakampi at kaibigan ay parang isang biyaya. Sa mga sumunod na araw, naging anino ni Ana si Elena. Tinutulungan siya nito sa mga gawain, pinapatawa sa mga oras ng kalungkutan, at higit sa lahat, naging pinakamalaki niyang tagahanga pagdating sa pagtuturo niya kay Bea. Alam mo, Ana, ang galing-galing mo, sabi ni Elena, isang hapon habang pinapanood niya sila sa rink mula sa gilid. Nakikita ko ang malaking pagbabago kay Bea. Dapat malaman ito ni Sir Ricardo. Huwag, Elena. Sikreto lang natin ito. Ayokong magalit ulit si Sir. Pakiusap ni Ana. Sige, kung yan ang gusto mo. Sagot ni Elena. Isang matamis na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Nga pala, ano ba yung tinuturo mo sa kanya ngayon? Mukhang mahirap yan, ah? Dahil sa tiwala, ipinaliwanag ni Ana ang lahat. Ang tungkol sa double lutz, isang mahirap na talon na pinag-aaralan ni Bea para sa nalalapit na kompetisyon. Ikinuwento niya ang bawat detalye, ang bawat hirap, at ang bawat maliit na tagumpay. Si Elena naman ay taimtim na nakikinig,
Paminsan-minsan ay tumatango na parang lubos siyang humahanga. Ang hindi alam ni Ana, sa bawat pagtalikod niya, ang ngiti sa mukha ni Elena ay nawawala. Napapalitan ng isang kalkuladong tingin. At sa loob ng bulsa nito, isang cellphone ang tahimik na nagre-record ng kanilang bawat galaw, bawat pag-uusap. Dumating ang araw na kailangan ng umalis ni Elena. Niyakap niya si Ana ng mahigpit. Mag-iingat ka dito, Ana. Huwag kang mag-alala. Malalagpasan mo rin ang lahat ng ito. Naiwan si Anang may ngiti sa labi. Nagpapasalamat sa pagkakaroon ng isang tunay na kaibigan. Ngunit ang nanggiting iyon ay hindi magtatagal. Kinagabihan, pagod na pagod si Ricardo pag-uwi mula sa opisina. Ang tanging gusto niya ay katahimikan. Ngunit pagpasok niya sa sala, naabutan niya si Christine na nakaupo sa sopa. Ang mukha ay balisa. Ricardo, salamat at dumating ka na. Kanina pa ako hindi mapakali. Sabi nito, bakit? Anong nangyari? May kailangan kang makita. Kinuha ni Christine ang kanyang cellphone mula sa mesa. Natanggap ko ito kanina lang, mula kay Elena. Pinindot niya ang play. Isang video ang lumabas sa screen. Kuha ito mula sa isang nakatagong angulo, sa likod ng mga halaman sa tabi ng rink. Nasa video, sina Ana at Bea. Sige na Bea, subukan mo ulit. Kaya mo yan. Rinig ang boses ni Ana. Ngunit sa video, tila ito ay tunog ng pamimilit. Nakita ni Ricardo si Bea na sumusubok gawin ang isang mahirap na talon. Bumagsak ito. Tayo? Sigaw ni Ana sa video. Huwag kang iiyak. Ulitin mo hanggang makuha mo. Kitang-kita sa mukha ni Bea ang pagod at takot. Ang bawat salita ni Ana na sa totoong buhay ay puno ng pag-eengganyo ay naging tunog ng isang malupit na coach na walang awa. Pinipilit niya ang bata, Ricardo. Bulong ni Christine, puno ng pekeng pag-aalala. Tingnan mo si Bea, pagod na. Baka mapahamak ang anak mo dahil sa ambisyon o ng katulong na, yan, baka may binabalak siyang masama, baka gusto niyang gamitin si Bea. Isang pulang galit ang biglang kumulo sa loob ni Ricardo. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng babala ni Christine, lahat ng kasinungalingan, lahat ay nagsama-sama at naging isang hindi matitinag na katotohanan sa kanyang isip. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya. Niloko. Hindi na siya nag-isip. Dala ng bugso ng damdamin, nagmarcha siya palabas ng bahay, diretso sa skating rink kung saan nagpapahinga sina Ana at Bea pagkatapos ng isang mahabang sesyon. Tigilan niyo iyan! Ang sigaw ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Natigilan sina Ana at Bea ang Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkabigla. Lumapit si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, nakatutok kay Ana. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sir, magpapaliwanag po ako. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Itinuro niya si Bea. Tingnan mo ang itsura ng anak ko. Pagod na pagod. At ikaw ang may kasalanan nito. Anong karapatan mong pilitin siya sa mga bagay na mapanganib? Daddy, hindi po. Sinubukang magsalita ni Bea, pero pinutol siya ng ama. Manahimik ka, Bea. Hinarap niyang muli si Ana. Ang kanyang boses ay bumaba, naging mas malamig at mas masakit. Sino ka ba sa akala mo? Isa ka lang katulong. Anong alam mo sa pag-skate? Anong alam mo sa pangarap para sa anak ko? Bawat salita ay parang isang punyal na tumusok ng diretso sa puso ni Ana. Ang mga salitang matagal na niyang sinasabi sa sarili ay binitiwan na ngayon ng taong unti-unti na niyang iginagalang. Naramdaman niyang bumalik ang lahat. Ang sakit, ang pagkakasala, ang pakiramdam na wala siyang kwenta. Napatitig lang siya kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Tumingin si Ricardo sa kanya na may sukdulan na pagkasuklam. Kunin mo ang mga gamit mo. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo dito pagsikat ng araw bukas. Lumayas ka.
Pagkasabi noon ay hinila niya si Bea palayo na humahagulgol na sa yak. Naiwan si Anang mag-isa sa gitna ng rink. Ang lugar na naging kanilang munting paraiso ay naging isang malamig na impyerno. Napaluhod siya sa yelo. Ang lamig nito ay hindi kayang tumbasan ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang kaluluwa. Ang nakaraan na pilit niyang tinatakbuhan ay nahabol na siya. At sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay tuluyan na siyang nilamon nito. Ang katahimikan sa Villa Sandoval kinagabihan ay nakakabingi. Para kay Ricardo, mas maingay pa ito kaysa sa sigawan nila kanina sa rink. Nanalo siya. Napaalis niya ang katulong, na ibalik niya sa tama ang lahat. Ngunit habang nakaupo siya sa kanyang malambot na silya sa sala, ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na kabiguan. Isang pakiramdam na siya ang talo sa laban na ito. Umakyat siya sa itaas para tingnan si Bea. Nakasara ang pinto ng kwarto nito. Kumatok siya. Bea, anak? Buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo. Walang sagot. Bea, hapunan na. Nagluto si Manang Flora ng paborito mong adobo. Katahimikan pa rin. Anak, pakiusap. Pagkatapos ng ilang minuto, sumuko siya. Bumaba siya at nakita niya si Christine na naghahanda ng mesa. Hayaan mo na muna siya, Ricardo. Sabi nito sa malambing na boses, hinahaplos ang kanyang braso. Nag-aalboroto lang yan. Bukas, makakalimutan din niya ang katulong na yon. Ginawa mo ang tama. Pinrotektahan mo lang ang anak mo. Parang walang laman ang mga salita ni Christine. Walang bigat. Walang dalang kapanatagan. Tumango na lang si Ricardo at umupo para kumain kahit wala siyang gana. Samantala, sa maliit na silid sa ibaba, tahimik na inililigpit ni Ana ang kanyang mga gamit. Bawat damit na tinutupi niya ay tila may bigat ng 1,000 alaala. Ang uniforme niya na minsan nang natalsikan ng tsokolate ni Bea. Ang panyo na ipinamunas niya sa mga luhaan nito. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tumama sa kupas na litrato ng kanyang ina. Pinunasan niya ito kaagad. Patawad, inay, bulong niya. Bigla na naman po ako. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang ay gising na si Ricardo. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang imahe ni Ana na nakaluhod sa yelo at ang humahagulgol na si Bea ay pabalik-balik sa kanyang isipan. Sumilip siya sa labas ng bintana. Papasikat pa lang ang araw, ngunit nakita niya ang isang maliit na anino na naglalakad palabas ng kanilang gate. May dalang isang bag. Si Ana, hindi man lang ito lumingon pabalik. Isang hindi maipaliwanag na kirot ang naramdaman ni Ricardo. Ang buong umaga ay ginugol niya sa pag-aalala. Si Bea ay hindi pa rin lumalabas ng kanyang kwarto. Ang tray ng almusal na iniwan niya sa tapat ng pinto ay hindi man lang nagalaw. Ngayon ang araw ng kompetisyon. Sinubukan niyang magtrabaho sa kanyang study, pero ang mga numero sa papel ay walang kahulugan. Ang tinititigan niya lang ay ang litrato ni Cassandra. Nakangiti ito, hawak ang gintong medalya. Para sa iyo ito, Cassandra, sabi niya sa isip. Ginagawa ko ito para mapanatili ang alaala mo. Pero sa pagkakataong ito, hindi ngiti ni Cassandra ang nakita niya sa kanyang isipan. Ang nakita niya ay ang malungkot na mga mata ni Bea. Ang nakita niya ay ang tawa ni Bea sa ring kasama si Ana. Ang nakita niya ay isang masayang anak at napagtanto niya sa kagustuhan niyang buhay ng isang alaala, unti-unti niyang pinapatay ang diwa ng sarili niyang anak. Ilang oras bago ang kompetisyon, bumukas ang pinto ng kwarto ni Bea. Lumabas si Ricardo mula sa kanyang study at nakita niya ito. Nakasuot na ito ng kanyang asul na skating dress. Ang buhok ay maayos na nakatali, pero ang kanyang muka ay maputla. Ang kanyang mga mata ay walang kislap. Mukha siyang isang manika na walang buhay. Anak! Tumingin si Bea sa kanya, isang tingin na walang emosyon. Gagawin ko po ito para sa inyo, Daddy.
Sabi nito sa isang mahinang boses. Para matupad ang gusto ninyo, para kay Mama. Huminto ito sandali at sa mga mata nito ay may dumaang isang kislap ng sakit. Pero ito na po siguro ang huli. Nakatayo si Ana sa loob ng maingay na terminal ng bus sa Batangas. Hawak niya sa isang kamay ang kanyang bag at sa kabilang kamay ay isang tiket pauwi sa kanyang probinsya. Ang bus ay paalis na sa loob ng 10 minuto. Ito na dapat iyon. Ang pagtalikod sa lahat. Ang pagbabalik sa dati niyang buhay. Pero ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig na semento. Ngayon, ang kompetisyon ni Bea. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Inaalala niya ang bawat pawis, bawat pagbagsak, at bawat ngiti ng bata sa kanilang mga pagsasanay. Inaalala niya ang pangako niya rito. Hindi kita bibitawan, ngunit binitawan niya ito. O mas tamang sabihin, pinakawalan siya. Isang pamilya ang dumaan sa harap niya, masayang nag-uusap. Ang batang babae ay hawak ng mahigpit ang kamay ng kanyang ama. Isang kirot ang biglang naramdaman ni Ana. Pinunit niya ang tiket. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang talikuran si Bea sa pinakamahalagang araw nito, kahit pamanood lang siya mula sa malayo. Anong klaseng guro? Anong klaseng kaibigan siya kung gagawin niya yon? Tumakbo siya palabas ng terminal, pumara ng unang tricycle na nakita. Manong, sa City Sports Arena po. Pakibilisan. Bumili siya ng pinakamurang tiket sa pinakamataas at pinakamalayong upuan sa arena. Mula roon, parang mga langgam lang ang mga tao sa ibaba. Ngunit para kay Ana, may isang langgam na nangingibabaw sa lahat. Nakatayo sa gitna ng yelo si Bea. Nagniningning sa kanyang asul na kasuotan sa ilalim ng mga nakakasilaw na ilaw. Maganda siya, parang isang prinsesa ng yelo. Ngunit kahit mula sa malayo, nakita ni Ana ang walang buhay na mga mata nito. Ang bawat galaw nito ay perpekto, ngunit walang puso. Walang kaluluwa. Parang isang manika na sumusunod lang sa utos. Nagsimula ang musika. Ito ang musikang pinili nila ng magkasama. Ang musikang nagsasabi ng isang kwento ng pagbangon mula sa kalungkutan. Ngunit ang pagsayaw ni Bea ay salungat dito. Ito ay isang sayaw ng kabiguan. Napahawak ng mahigpit si Ana sa rehas sa kanyang harapan. Kaya mo yan, Bea. Ipakita mo sa kanila. Bulong niya, na tila umaasang maririnig siya ng bata. May mali. May mali sa kanyang mga galaw. Tila hindi balanse ang kanyang pagdulas. Ang kanyang mga pagtalon ay mababa at walang lakas. At dumating ang oras para sa kanilang Pinaghirapang galaw, ang double lutz, ang alas nila sa kompetisyon. Humugot ng malalim na hininga si Bea. Tumakbo. Tumalon. Ngunit sa ere, isang bagay ang nangyari. Tila biglang nawalan ng kontrol ang kanyang kaliwang paa. Sa halip na lumapag ng maayos, ang kanyang skate ay umasod sa yelo sa isang nakakakilabot na paraan. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong arena. Bumagsak si Bea. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Tumigil ang musika. Nakatitig lang si Bea sa yelo, tila hindi makapaniwala sa nangyari. Dahan-dahan siyang sumubok na tumayo, ngunit pagtapak niya sa kanyang kaliwang paa, muli siyang natumba. May mali sa kanyang sapatos. Ang kahihiyan sa mukha ng bata ay kitang-kita kahit mula sa kinauupuan ni Ana. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata habang ang buong arena ay nakatitig sa kanya, sa kanyang kabiguan. Hindi na nakatiis si Ana. Ang kanyang mga mata ay automatikong napatingin sa VIP section kung saan nakaupo ang pamilya Sandoval. Nakita niya si Sir Ricardo, nakatayo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkagulat, pagsisisi at matinding sakit. Halatang sinisisi niya ang kanyang sarili. At sa tabi nito, nakaupo si Ma'am Christine. Walang emosyon ang mukha nito,
Ngunit sa isang saglit, sa ilalim ng liwanag ng arena, nahuli ni Ana ang isang bagay sa mga labi nito. Isang maliit, halos hindi makitang nangiti. Isang nangiti ng tagumpay. Isang nakakalokong nangiti na nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Ana. Siya. Sa gitna ng kaguluhan, ng katahimikan, at ng basag na pangarap sa yelo, nag-angat ng tingin si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nilibot ang madla, na tila may hinahanap na hindi niya alam kung ano. At pagkatapos, nagtama ang kanilang mga paningin. Mula sa magkabilang dulo ng arena, sa gitna ng daan-daang tao, nagtagpo ang mga mata ni Ana at Ricardo. Walang salitang binitiwan, ngunit sa isang tingin na yon, lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, at lahat ng pag-aalala ay kanilang naunawaan. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa gitna ng dagat ng mga mukha. Si Ana sa itaas, sa gitna ng mga ordinaryong tao. Si Ricardo sa ibaba, sa gitna ng mga mayayaman at makapangyarihan. Ngunit sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng agwat sa pagitan nila. Ang tanging naroon ay ang parehong sakit na nakikita nila sa mata ng isa't isa at ang basag na katawan at pangarap ng isang bata sa gitna ng yelo. Kasabay nito, narinig ni Ana ang isang tunog na bumasag sa kanyang puso. Ang hagulgol ni Bea, hindi na niya naisip, ginawa niya lang. Binitawan niya ang rehas at nagsimulang tumakbo pababa. "Excuse me po, padaan po." Paulit-ulit niyang sinabi, sinusuong ang mga taong nagtataka kung sino ang babaeng nakauniforme ng katulong na nagmamadali. Ang bawat baitang ng hagdanan ay isang hakbang palayo sa kanyang takot at isang hakbang papalapit sa kanyang katotohanan. Pagdating niya sa pinakamababang level, hindi siya huminto. Tumakbo siya diretso sa gilid ng rink. "Ma'am, bawal po dyan!" Sigaw ng isang security guard. Akmang haharangin siya. Ngunit bago pa man siya mahawakan nito, isang malakas na boses ang pumigil dito. "Hayaan niyo siya." Si Ricardo, nakatayo ito, ang kanyang kamay ay nakataas. Bilang senyas, ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Ana, puno ng isang halo ng pagkalito at isang kislap ng hindi maipaliwanag na pag-asa. Humakbang si Ana papasok sa yelo. Ang kanyang suot ay hindi magarang bestida, kundi ang kanyang simpleng uniforme. Ang kanyang sapatos ay hindi matalim na ice skates, kundi ang luma niyang rubber shoes. Dahan-dahan siyang dumulas palapit kay Bea. Lumuhod siya sa tabi nito. Hindi alintana ang lamig ng yelo. "B," mahinahon niyang sabi. Hinahawi ang buhok na tumatakip sa umiiyak na mukha ng bata. "Tumingin ka sa akin." Umiling si Bea. "Natalo po ako, Ate Ana. Pinahiya ko po si Daddy." "Hindi," mariing sabi ni Ana. "Hindi ka natalo at hinding-hindi ka magiging kahiya-hiya." Hinawakan niya ang baba nito at itinaas para magkatinginan sila. "Makinig ka sa akin, Bea. Ang pagsayaw sa yelo ay hindi tungkol sa pagtalon o pag-ikot. Tungkol ito sa pagkukwento gamit ang puso mo. At ngayon, may ikukwento ako para sa'yo." Tumayo si Ana. Huminga siya ng malalim. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang lamig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang amoy ng yelo. Ang katahimikan ng arena. Bigla, nawala ang lahat ng tao. Nawala si Ricardo. Nawala si Christine. Ang natira na lang ay siya, ang yelo at ang musika sa kanyang isipan. At nagsimula siyang gumalaw. Sa una, mabagal. Ang bawat pagdulas ay puno ng kwento. Isang kwento ng pagtakas, ng sakit, ng pag-asa. Walang teknikal na galing, tanging puro damdamin. Ikinuwento niya ang buhay ng isang batang nangangarap, ang sakit ng isang aksidente, ang bigat ng pagtatago, at ang liwanag na dala ng isang batang malungkot ang mga mata. Ang buong arena ay natahimik. Ang mga manonood ay napako sa kanilang mga upuan.
pinapanood ang isang katulong na sumasayaw na tila isang anghel na bumaba sa lupa. Si Ricardo, nakatayo pa rin. Ang bibig ay bahagyang nakaawang. Ang mga mata ay hindi kumukurap. Nakikita niya ngayon ang lahat ng malinaw. Ang mga drawing sa notebook. Ang pasensya. Ang pagmamahal. Ito pala ang lihim ni Ana. Ito pala ang kanyang kaluluwa. At sa huling bahagi ng kanyang sayaw, ginawa ni Ana ang isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Tumakbo siya. Kumalap ng bilis. At tumalon. Isang double axel na sinundan ng isa pang double axel. Ang pinakahuli at pinakadelikadong talon na sumira sa kanyang karera noon. Sa kanyang isipan, nakita niya ang pagbagsak. Narinig niya ang lagutok. Naramdaman niya ang sakit. Ngunit ngayon, hindi siya nag-iisa. Dala niya ang pangarap ni Bea. Lumapag siya. Perpektong-perpekto. Isang segundo ng lubos na katahimikan ang bumalot sa arena. At pagkatapos, sumabog ito sa isang nakakabinging palakpakan. Hindi pinansin ni Ana ang mga tao. Nakatingin lang siya kay Bea, na ngayon ay nakatingala sa kanya. Ang mga mata ay bilog sa pagkamangha at puno ng bagong pag-asa. Nginitian niya ito. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay dahan-dahang bumaling sa bagay na nasa tabi ni Bea. Ang sapatos nito, ang sapatos na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Dahan-dahan niya itong pinulot. Sinuri niya ang talim at nakita niya ang isang maliit, ngunit malinaw na uka sa isang gilid. Isang uka na sinadyang gawin para mawalan ito ng balanse. Inangat ni Ana ang kanyang tingin mula sa sapatos. Tumingin siya ng diretso kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat ng hindi niya masabi noon. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Christine, na ngayon ay maputlang-maputla na parang isang multo. Hawak ang sirang sapatos. Nagsalita si Ana sa gitna ng naghihinang palakpakan. Isang salita lang. Isang salita na yumanig sa buong mundo ni Ricardo. Sabotahe. Ang salitang sabotahe ay parang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan ng VIP section. Ang lahat ng mata ay napabaling kay Ana, na nakatayo pa rin sa gitna ng yelo, hawak ang sapatos ni Bea na parang isang ebidensya sa isang krimen. Si Ricardo, ang unang nakabawi sa pagkabigla. Ang kanyang isip ay biglang nagliwanag. Pinagtagpi-tagpi ang lahat ng mga piraso ng palaisipan. Ang ninakaw na kwintas na biglang lumitaw. Ang video mula kay Elena. Ang ngiti ni Christine kanina. Lahat ay kasinungalingan. Humarap siya kay Christine. Ang asawa niyang kanina lang ay kalmado at nagtatagumpay, ay ngayon nanginginig. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Christine, nagsalita si Ricardo. Ang kanyang boses ay nakakakilabot sa pagiging kalmado. Anong ibig sabihin nito? Hindi ko alam. Nauutal na sagot ni Christine, umiiling. Baliwang babaeng yan. Huwag kang maniwala sa kanya, Ricardo. Isa lang siyang katulong na may galit sa atin. Ngunit huli na ang lahat. Sa mga mata ni Ricardo, nakita na niya ang katotohanan. Ang bawat pagtanggi ni Christine ay lalo lang nagdiin sa kanya. Kinuha ni Ricardo ang kanyang cellphone at nagdial. Hello, Manang Flora? Papuntahin mo ang lahat ng security ng villa sa arena. Ngayon din. Sa ibaba, sa gitna ng yelo, tinulungan ni Ana si Bea na tumayo. Inaalalayan ito habang dahan-dahan silang naglakad palabas ng rink. Sinalubong sila ng mga medic, ngunit umiling si Bea. Ang tanging kailangan niya ngayon ay ang yakap ni Ana. Pagdating nila sa gilid, naroon na si Ricardo. Ang mataas at makapangyarihang si Ricardo Sandoval ay nakatayo sa harap ni Ana. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Ana dati. Isang malalim, nakakahiya, at taos-pusong pagsisisi. Ana, simula niya ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo ako. Hindi sumagot si Ana.
Tumingin lang siya sa kanya. Hinahayaan siyang magsalita. Naging bulag ako. Pagpapatuloy ni Ricardo. Bulag sa sakit, sa galit, sa nakaraan. Hindi ko nakita ang mga taong tunay na nagmamahal sa anak ko. At hindi ko nakita ang ahas sa tabi ko. Patawad. Sa sandaling iyon, dumating ang mga security guard ng villa. Kasama nila si Manang Flora na may dalang isang maliit na box. Sir Ricardo? Sabi ni Manang Flora, iniaabot ang box. Ito po. Ang CCTV footage mula sa hallway malapit sa kwarto ni Bea kagabi. Sinabi niyo po sa akin noon na itago lang ito at huwag ipakita kanino man maliban kung utos ninyo. Kinuha ni Ricardo ang hard drive at isinaksak sa laptop na dala ng isang security. Ipinakita sa screen ang isang malinaw na video. Si Christine. Tahimik na pumasok sa kwarto ni Bea habang natutulog ito. Paglabas niya, may dala na siyang isang skate. Dinala niya ito sa kanyang silid. Pagkalipas ng ilang minuto, ibinalik niya ito sa bag ni Bea, walang duda. Christine! Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang galit ay sumabog na parang isang bulkan. Hindi! Ricardo, pakiusap. Maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa ni Christine, sinusubukang hawakan ang braso nito, ngunit marahas itong iwiwinaksi ni Ricardo. Maniwala. Pagkatapos ng lahat ng ito? Bakit, Christine? Bakit mo ito ginawa sa isang bata? Doon na bumigay si Christine. Ang kanyang maskara ng pagiging isang eleganteng ginang ay tuluyang gumuho. Inilalabas ang isang mukha ng purong inggit at puot. Dahil sa kanya. Sigaw niya, itinuturo hindi si Bea, kundi ang isang imaginary na tao sa tabi ni Ricardo. Dahil kay Cassandra, palagi na lang si Cassandra. Kahit patay na siya, anino pa rin niya ang hinahabol mo. Ang anak niya, ang mga pangarap niya. Ako? Nasaan ako sa buhay mo, Ricardo? Isa lang akong palamuti. Isang kapalit. Ang kanyang mga salita ay tumama kay Ricardo na parang isang malakas na sampal. Totoo. Lahat ay totoo. Pwes, tapos na. Malamig na sabi ni Ricardo. Tapos na ang pagiging anino mo. Security, ilabas niyo siya. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha niya sa pamamahay ko. Habang kinaladkad ng mga gwardiya si Christine na nagsisisigaw at nagwawala, napatingin ito kay Ana. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi pa tayo tapos. Katulong ka. Tandaan mo yan. Hindi natinag si Ana. Tinitigan niya lang ito pabalik hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Nang tumahimik na ang lahat, ang natira na lang sa sulok na yon ng arena ay silang tatlo, si Ricardo, si Ana at si Bea, na nakayakap pa rin sa baywang ni Ana. Isang pamilyang winasak ng kasinungalingan at isang pamilyang dahan-dahang binubuo muli ng katotohanan at katapangan. Tumingin si Ricardo kay Ana. Sa likod ng lahat ng sakit at gulo, may isang bagong damdamin ang nagsimulang mamuo sa kanyang puso. Isang damdamin ng paghanga, isang damdamin ng pasasalamat, at marahil, simula ng isang bagay na mas malalim pa. Ana, sabi niya ulit, umuwi na tayo. Ang pagbabalik sa Villa Sandoval ay ibang-iba sa unang pagdating ni Ana. Wala na ang lamig, wala na ang bigat. Ang hangin ay tila mas magaan. At ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ay tila mas mainit. Nawala si Christine at kasama niya ay nawala ang lahat ng pagkukunwari at kadiliman na bumabalot sa tahanan. Sa mga sumunod na araw, dahan-dahang naghihilom ang mga sugat. Pinatawag ni Ricardo si Ana sa kanyang study. Sa pagkakataong ito, hindi bilang amo at katulong, kundi bilang dalawang taong pinag-ugnay ng isang pambihirang pangyayari. Hindi ko alam kung paano magsisimula, sabi ni Ricardo. Nakatayo sa tabi ng bintana, nakatanaw sa hardin. Walang salita ang sapat para humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko. Sir Ricardo? Ricardo na lang, putol niya.
Lumingon ito para harapin si Ana. At hindi ka na isang katulong dito, Ana. Hindi na kailanman. Nag-aalok siya ng isang posisyon, isang trabaho na may sariling disenteng sweldo at tirahan. Maging opisyal na coach ni Bea. Ngunit may isang bagay sa mga mata ni Ricardo na nagsasabing hindi lang iyon ang gusto niyang sabihin. Pero bago yan, dagdag niya, may gusto akong malaman. Ang kwento mo. Ang totoong kwento ni Anya. Sa unang pagkakataon, nang marinig ni Ana ang pangalang iyon, hindi na siya nakaramdam ng takot. Sa halip isang payapang pagtanggap. At doon, sa loob ng tahimik na study, ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang mga pangarap bilang isang batang skater, ang pressure, ang aksidente na halos kumuha ng kanyang binti at tuluyang kumuha ng kanyang diwa, at ang buhay na pinili niyang takbuhan. Nakinig si Ricardo sa bawat salita. Hindi inaalis ang kanyang tingin. Nang matapos si Ana, lumapit ito. Tinulungan mong bumangon ng anak ko, Ana, sabi nito. Ang boses ay puno ng emosyon. Ngayon, hayaan mong tulungan ka naming bumangon muli. Nagsimula ang bagong kabanata sa buhay nilang tatlo. Si Ana ang naging guro ni Bea hindi lang sa yelo, kundi pati na rin sa buhay. Tinuruan niya itong ngumiti ulit, magtiwala sa sarili, at higit sa lahat, mahalin ang pagsasayaw sa yelo para sa sarili nito, hindi para sa iba. Si Ricardo naman ay natutong maging isang ama. Ang bawat gabi ay inilalaan na niya para sa kanyang anak. Minsan, sa halip na sa opisina, sa gilid na siya ng rink matatagpuan, hindi para magbigay ng pressure, kundi para manood lang, para pumalakpak sa bawat maliliit na tagumpay ni Bea. At sa gitna nilang dalawa, naroon si Ana, ang tulay na nag-ugnay sa mag-amang matagal nang nawalay sa isa't isa. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa gilid ng ring pagkatapos ng ensayo, lumapit si Ricardo. May dalang 3 tasa ng mainit na tsokolate. Para sa paborito kong mga skater, sabi niya, ngumingiti. Umupo siya sa tabi ni Ana habang si Bea Ibegi ay masayang umiinom sa kabilang dulo. Masaya siya, bulong ni Ricardo, nakatingin sa anak. Salamat sa'yo, Ana. Masaya siya dahil sa'yo, Ricardo, sagot ni Ana. Dahil sa wakas, nakita na niya ulit ang daddy niya. Nagkatinginan sila. Sa mga tingin na yun, wala nang amo at empleyado. Ang naroon na lang ay paggalang, paghanga, at isang damdamin na pareho nilang alam na nagsisimula ng mamukadkad. 1 taon ang lumipas. Muling sumabak sa isang kompetisyon si Bea. Sa pagkakataong ito, ang kanyang muka ay puno ng kagalakan. Ang kanyang mga galaw ay puno ng buhay. Sa tabi ng rink, magkahawak kamay na nanonood ang kanyang ama at ang kanyang coach. Hindi niya nakuha ang unang pwesto. Pangalawa lang. Ngunit nang lumabas siya ng yelo, sinalubong siya hindi ng pagkadismaya, kundi ng 2 mahigpit na yakap. Ang galing-galing mo, anak, sabi ni Ricardo. I'm so proud of you, Bea, sabi ni Ana. Tumingin si Bea sa kanilang 2, ang kanyang nangiti ay abot tenga. Ang Villa Sandoval ay hindi na lang isang bahay na puno ng mamahaling gamit. Ito ay naging isang tahanan na hindi binuo ng dugo, kundi ng mga pira-pirasong pusong naghilom dahil sa pag-unawa, katapangan, at pagmamahal. Natagpuan ni Ana ang higit pa sa trabahong kailangan niya para sa kanyang ina. Natagpuan niya ang isang pamilya, at sa mga mata ni Ricardo, natagpuan niya ang isang pangako ng isang bagong simula. Isang hinaharap kung saan hindi na siya kailanman magiging isang anino, kundi isang ilaw na mananatiling nagniningning